Isang hindi kapani-paniwalang kaguluhan ang naganap sa isang palasyo sa gitnang silangan. Paano mo nasasabing kaya mong pagalingin ang mga binti na hindi nagamot kahit ng pinakamagagaling na doktor sa buong mundo? Sigaw ng isang prinsipeng Arabo, puno ng galit. Mga bantay, bigyan niyo yan ng pera at paalisin at siguraduhin yung hindi na siya kailanman makakatapak pa sa gitnang silangan. Sa harap ng prinsipe, isang dalagitang Pilipina na nasa 20 taong gulang pa lamang ang nakaluhod. Ngunit sa sandaling iyon, isang alok na nakataya ang buhay, ang binitiwan ng dalaga. Kung hindi ko po siya mapagaling, maaari ninyong kunin ang aking buhay. Ngunit kung mapagaling ko siya, kilalanin ninyo ako bilang isang manggagamot ng palasyo. Lahat ay natigilan. Isang simpleng dalagitang Asyano na handang itaya ang sariling buhay. Sige, kung yan ang gusto mo, gawin mo ngayon din, malamig na sabi ng prinsipe. Ngunit isang tunay na himala ang naganap. Ang mga binti na hindi gumalaw sa loob ng 35 taon ay nagsimulang gumalaw. Paano? Paanong nangyari ito? Lahat ng tao sa loob ng palasyo ay napanganga sa pagkamangha. Ito ang sandali kung saan ang isang pasyente na sinukuan na kahit ng pinakamahuhusay na medikal na propesyonal sa buong mundo ay milagrosong gumagaling. Sino nga ba ang dalagitang Pilipinang ito? Kung interesado kang malaman ang buong kwento ng nakakamanghang pangyayaring ito, ipagpatuloy mo lang ang pagbabasa. Ibinabahagi namin araw-araw ang mga pambihirang kwento na nakatago sa mga ordinaryong tao. Ngayon, balikan natin ang nakaraan upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng hindi kapani-paniwalang pangyayaring ito. Isang buwan na ang nakalipas sa isang kahariang Arabo sa gitnang silangan. May isang matagal ng problema ang pamilya ng hari. Ito ay ang karamdaman ng kanilang bunsong prinsipe. Mula ng isilang, ang prinsipe ay ganap na paralisado mula baywang pababa. Ipinatawag ng pamilya ng hari ang pinakamahuhusay na doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang kilalang neurosurgeon mula sa Amerika, isang espesyalista sa gulugod mula sa Alemanya, at maging isang autoridad sa rehabilitation therapy mula sa Hapon. Ngunit pare-pareho ang kanilang naging hatol. Paumanhin po. Ngunit sa kasalukuyang estado ng medisina, imposible na po ito. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang prinsipe ay palaging umaasa sa kanyang wheelchair. Ang kapangyarihan at yaman ng kaharian ay walang silbi sa harap ng kanyang mga binti. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang batang babae mula sa Pilipinas ang kumakatok sa tarangkahan ng palasyo, nagsasabing kaya niyang gamutin ang prinsipe. Sino raw siya? Lara de Leon daw po ang pangalan. Galing daw sa Pilipinas, hindi makapaniwala ang mga opisyal ng palasyo. Isang pasyente na sinukuan na ng pinakamagagaling na doktor sa mundo, gagaling sa kamay ng isang dalagitang Pilipina na wala pang 20 taong gulang. Ngunit iba ang pananaw ng ina ng prinsipe, ang sultana para sa kanyang anak. Handa siyang subukan ng lahat. Hayaan natin siyang pumasok at makausap. At sa ganitong paraan, nakapasok si Lara de Leon sa loob ng palasyo. Iyon ang unang pagkikita ni Lara at ng prinsipe. Nakaupo ang prinsipe sa isang magarang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng kanyang edad na 35 taon, bakas sa kanyang mga mata ang malalim na kawalan ng pag-asa. Magandang araw po, magalang na bati ni Lara, ngunit hindi man lang lumingon ang prinsipe. Daan-daang doktor na ang kanyang nakausap at iisa lang ang kanilang sinabi. Isa na namang doktor. Sa tingin ko, walang ganang sabi ng prinsipe. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Lara ay ikinagulat niya. Hindi po ako doktor. At sa loob ng 5 segundo, kaya ko po kayong patayuin. Biglang nanlaki ang mga mata ng prinsipe. 5 segundo? Siya, na hindi kailanman nakatayo sa loob ng 30 taon, sa loob lamang ng 5 segundo? Anong kalokohan ito? Akmang magagalit na sana ang prinsipe nang biglang lumuhod si Lara sa harap niya.
at maingat niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa mga binti ng prinsipe. Teka, anong ginagawa mo? Gulat na sigaw ng prinsipe. Ngunit kalmado lamang na sinimulang hawakan ni Lara ang mga binti ng prinsipe na tila may sinusuri. Sa sandaling iyon, dumating ang lahat ng doktor mula sa Royal Medical Center. Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ng punong doktor. Isa siyang neurosurgeon na may 30 taong karanasan. Huwag mong basta-basta hahawakan ang katawan ng mahal na prinsipe. Pinigilan din siya ng ibang mga doktor. Ngunit hindi sila pinansin ni Lara at nagpatuloy sa pagsusuri sa mga binti ng prinsipe. Dito at dito, bulong ni Lara habang tinuturo ang mga partikular na bahagi. Ngunit may kakaiba. Sa bawat dampi ng kamay ni Lara, tila may bahagyang reaksyon ang prinsipe. Teka, parang may mali. Maingat na sabi ng isa sa mga doktor. Ang mga bahaging iyon ay dapat na wala ng pakiramdam. Ngunit may kakaibang pagbabago sa mukha ng prinsipe. Subalit, galit na galit ang punong doktor. Alisin mo ang mga kamay mo. Anong karapatan mong hawakan ang mahal na prinsipe? Dahan-dahang tumayo si Lara. Sa kabila ng mga batikos sa paligid, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Paumanhin po. Ngunit kailangan ko lang pong suriin ang ilang bagay, magalang niyang sabi. Ngunit malamig ang tugon ng mga doktor. Suriin? At ano naman ang susuriin mo? Mapanuyang sabi ng espesyalista sa gulugod mula sa Alemanya. Isa siya sa mga pinakakilalang doktor sa Europa. 30 taon na naming paulit-ulit na sinuri, pero walang nakitang lunas. Ano ang alam ng isang dalagitang Asyano? Na tulad mo, isa-isa nang nagpakita ng masamang tingin ang ibang doktor kay Lara. Nakakainis. Minamaliit na yata ng mga kabataan ngayon ang medisina. Paano nakapasok ang ganitong tao sa palasyo? Tila inaasahan na ni Lara ang ganitong reaksyon. Ngunit hindi natinag ang kanyang mga mata. Mahal na prinsipe, may naramdaman po ba kayo kanina? Maingat na tanong ni Lara. Nag-alinlangan sandali ang prinsipe. Sa totoo lang, nang hawakan ni Lara ang kanyang mga binti, may naramdaman siyang kakaiba, napakaliit, ngunit tiyak na may iba. Gayunpaman, umiling siya. Wala akong naramdaman. Inisip din ng prinsipe na baka guni-guni niya lang iyon. 30 taon na siyang walang pakiramdam. Paanong bigla siyang makakaramdam ng kahit ano? Lumapit ang punong doktor kay Lara, puno ng galit ang mukha. Dalaga, itigil mo na ang kalokohang ito. Hindi ito palaruan. Ang mahal na prinsipe ay may congenital spinal cord injury na nagdulot ng complete lower body paralysis. Lahat ng pagsusuri ay nagawa na, at ang posibilidad ng paggaling ay halos zero. Paliwanag ng punong doktor gamit ang mga terminong medikal. Ngunit nanatiling kalmado si Lara. Opo, alam ko po iyon. Ngunit sa aking nakikita. Nakikita? Ano? Sabat ng eksperto sa rehabilitation therapy mula sa Hapon. Ano ang nakita mo? Isang taong hindi man lang nag-aral sa medical school, nangangahas magbigay ng medikal na hatol. Oo nga, may lisensya ka ba? O saang unibersidad ka? Nag-aral ng medisina? Sunod-sunod na tanong ng mga doktor. Sandaling nanahimik si Lara. Sa totoo lang, wala siyang lisensya bilang doktor. Ngunit hindi iyon ang sukatan ng kanyang kakayahan. Wala po akong lisensya. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat sa loob ng silid. Ha ha ha, walang lisensya? At anong karapatan mong sabihing kaya mong pagalingin ang mahal na prinsipe? Nakakatawa. Kung sino-sino na lang ang nagpapanggap na doktor ngayon, lalong lumakas ang pangungutya ng mga doktor. Ang ilan pa ay tinuturo siya at pinagtatawanan. Maging ang prinsipe ay nadismaya. Naisip niyang naging hangal siya dahil umasa pa siya kahit sandali. Sayang lang pala ang pag-asa. Inikot ng prinsipe ang kanyang wheelchair para umalis na. Sandali lang po, pakiusap. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Nagmamakaawang sabi ni Lara, ngunit walang nakinig sa kanya. Pagkakataon?
Binigyan ka na namin ng sapat na pagkakataon. Dahil sa mga taong tulad mo, lalo lang nasasaktan ng mahal na prinsipe, sabi ng punong doktor, at iwinagayway ang kamay kay Lara. Umalis ka na. Hindi ka nababagay dito. Sa unang pagkakataon, bakas sa mukha ni Lara ang sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Isang araw lang po. Bigyan ninyo ako ng isang araw. Isang araw? 30 taon naming sinubukan pero wala kaming nagawa. Muling nagtawanan ang mga doktor. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang sultana sa silid. Anong kaguluhan ito? Sa pagdating ng sultana, biglang tumahimik ang lahat. Bilang huling pag-asa, yumuko si Lara sa sultana. Kamahalan, pakiusap po. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Talaga pong matutulungan ko ang mahal na prinsipe. Pinagmasdang mabuti ng sultana si Lara. May nakita siyang kakaiba sa mga mata ng dalaga. Interesante. Saan nanggagaling ang ganyang klase ng tiwala kahit wala kang lisensya? Agad na sumingit ang punong doktor. Kamahalan, isa lamang siyang walang kwalipikasyong individual. Makakasama lang po siya sa mahal na prinsipe. Ngunit iba ang nasa isip ng sultana. Para sa kanyang anak, handa siyang subukan ang lahat. Bigyan natin siya ng isang araw. Nagulat ang lahat ng doktor sa desisyon ng sultana. Malalim na yumuko si Lara. Maraming salamat po, kamahalan. Magagawa nga kaya ni Lara na lumikha ng isang himala? Kinabukasan, maagang pumunta si Lara sa silid ng prinsipe. Hindi tulad kahapon, ang mga doktor ay nakabantay lamang mula sa malayo. Bukas din naman, palalayasin din yan. Ano kayang gagawin niya? Tingnan na lang natin kung anong kalokohan ang gagawin niya. Hindi pa rin nagtitiwala ang mga doktor kay Lara. Nakaupo ang prinsipe sa kama. Nakatingin sa labas ng bintana, buong gabi niyang inisip ang sinabi ni Lara. Posible nga kayang makatayo siya sa loob ng 5 segundo? Magandang araw po, mahal na prinsipe. Magalang nabati ni Lara. Bahagya lamang lumingon ang prinsipe. Totoo ba ang sinabi mo kahapon? Opo. Totoo po. Puno ng kumpiyansa ang sagot ni Lara. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ang prinsipe. Kung gayon, patunayan mo. Patunayan mo ngayon din. Sandaling nag-isip si Lara. Pagkatapos ay lumapit siya sa prinsipe at lumuhod. Paumanhin po, ngunit kailangan ko munang alamin ang eksaktong kalagayan ninyo. Muling inilagay ni Lara ang kanyang mga kamay sa binti ng prinsipe. Ngunit ngayon, may iba kumpara kahapon. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang suriin ang iba't ibang bahagi ng binti ng prinsipe nang may pambihirang katumpakan, na para bang gumuguhit ng mapa. Dito. Kakaiba, bulong ni Lara. Nang pindutin ng kanyang daliri ang isang punto sa hita ng prinsipe. Napasigaw ang prinsipe sa gulat. Tiyak na may naramdaman siya. May naramdaman po ba kayo ngayon? Maingat na tanong ni Lara. Tumango ang prinsipe na may gulat na ekspresyon. Papaano? Ang bahaging yan ay dapat wala ng pakiramdam. Ang mga doktor na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan. Teka, may kakaiba. Parang nagre-react ang mahal na prinsipe. Mabilis na lumapit ang punong doktor. Anong nangyayari? Mahal na prinsipe, kakaiba. Tiyak na may naramdaman ako. Nagulat ang punong doktor sa sinabi ng prinsipe. Ang bahaging iyon ay dapat naganap na manhid. Guni-guni niyo lang po yan. Imposible po yan sa medikal na aspeto. Ngunit nagpatuloy si Lara sa pagsusuri sa mga binti ng prinsipe. Ang kanyang mga mata ay lalong naging tutok. Kakaiba. Ang paraan ng pagtingin ni Lara sa prinsipe ay ibang-iba kumpara kahapon. Para siyang isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Dito at dito rin. Sa bawat galaw ng daliri ni Lara, nagre-react ang prinsipe. Sa ilang bahagi pa nga ay bahagyang nanginig ang kanyang mga binti. Paano? Paanong posible ito? Gulat na sabi ng espesyalista sa gulugod mula Alemanya. Alam niya ang buong medical record ng prinsipe.
Sinuri ni Lara ang bawat sulok ng mga binti ng prinsipe na parang isang makinang may mataas na katumpakan. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at tumingin sa prinsipe. Mahal na prinsipe, sundin niyo po ng eksakto ang sasabihin ko. Ano ang ipapagawa mo? Maupo po muna kayo sa gilid ng kama. Ilagay ninyo ang inyong mga paa sa sahig. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ng prinsipe ang utos ni Lara. Ang mga doktor ay nanonood lamang mula sa malayo. Umupo si Lara sa harap ng prinsipe at hinawakan ang kanyang mga bukong-bukong. Ngayon po, itataas ko ang inyong mga binti. Gawin niyo lang po kung ano ang gagawin ko. Pero wala akong magagawa. Ayos lang po yan. Relax lang po kayo. May kakaibang kumpiyansa sa boses ni Lara. Para siyang isang taong alam na ang kalalabasan. Maingat na itinaas ni Lara ang kanang binti ng prinsipe. Pagkatapos, paulit-ulit niya itong ibinaluktot at iniunat sa isang partikular na anggulo. Sa una, walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-uulit, isang kakaibang bagay ang naganap. Ang mga kalamnan sa binti ng prinsipe ay nagsimulang bahagyang manginig. Gulat na napatingin ang prinsipe sa kanyang binti. Tiyak na gumagalaw ang kanyang mga kalamnan. Ngumiti si Lara nang makita ang reaksyon ng prinsipe. Magaling! Ngayon, gawin natin sa kaliwang binti. Inulit niya ang parehong proseso sa kaliwang binti. Pareho ang resulta. Ang mga kalamnan sa binti ng prinsipe ay unti-unting nagsimulang mag-react. Paano? Paano ito maipapaliwanag? Bulong ng punong doktor. Litong-lito. Ang mga kalamnan na hindi gumalaw sa loob ng 30 taon ay biglang nagsimulang gumalaw. Tumingin si Lara sa prinsipe at ngumiti. Mahal na prinsipe, handa na po ba kayong tumayo? Tumingin ang prinsipe kay Lara na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Posible nga bang makatayo siya? Talaga? Talagang posible? Opo. Posible po. Sa tiyak na sagot ni Lara, unti-unting bumukas ang puso ng prinsipe. Magagawa nga kaya ni Lara na patayuin ng prinsipe? Hinawakan ni Lara ang kamay ng prinsipe. Sige po, dahan-dahan kayong tumayo. Pero, sigurado ka bang ayos lang? Natatakot pa rin ang prinsipe. Sa loob ng 30 taon, hindi pa niya naranasang suportahan ang kanyang katawan gamit ang sariling mga binti. Ayos lang po. Magtiwala po kayo sa akin. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Lara. Tila daan-daang beses na niyang ginawa ito. Dahan-dahang sinimulang iangat ng prinsipe ang kanyang katawan mula sa gilid ng kama. Mahigpit siyang hinawakan at sinuportahan ni Lara. Dahan-dahan lang po, huwag magmadali. At sa sandaling iyon, nang tumama ang mga paa ng prinsipe sa sahig, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga tuhod ng prinsipe ay bahagyang binaluktot at muling iniunat. Napakaliit na galaw, ngunit isang malinaw na pagbabago. Napasigaw ang prinsipe sa gulat habang tinitingnan ang kanyang mga binti. Siya ba talaga ang nagpagalaw sa mga iyon gamit ang sarili niyang kagustuhan? Ang mga doktor na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magbulungan. Gumagalaw ba talaga? O namamalikmata lang ako? Mabilis na tumakbo palapit ang punong doktor. Mahal na prinsipe, may nararamdaman po ba kayo? May nararamdaman ako. Ramdam ko ang mga binti ko. Puno ng hindi makapaniwalang emosyon ang boses ng prinsipe. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na naramdaman niya ang sariling mga binti. Lalong hinigpitan ni Lara ang hawak sa prinsipe. Ngayon po, subukan niyong bigyan ng mas maraming puwersa. Ilagay niyo po ang bigat ng inyong katawan sa inyong mga binti. Kaya ko ba talaga? Opo, kaya niyo po. Naglakas loob ang prinsipe at unti-unting inilipat ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang mga binti. Sa una, kaunti lamang. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga binti ng prinsipe ay nagsimulang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Hindi maaari, sigaw ng prinsipe. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha.
Ang sandaling pinangarap niya sa loob ng 30 taon ay nagkakatotoo na. Ang mga doktor ay nasa estado ng ganap na pagkabigla. Paano ito posible? Hindi ito maipaliwanag ng medisina. Mabilis na lumapit ang espesyalista sa gulugod mula Alemanya. Mahal na prinsipe, may masakit po ba sa inyo? Huwag po kayong magpumilit. Ngunit hindi pinansin ng prinsipe ang mga doktor. Nakatuon lamang siya sa kanyang mga binti. Gusto ko pang subukan, sabi ng prinsipe kay Lara. Tumango si Lara. Sige po, pero dahan-dahan lang. Inalalayan ni Lara ang baywang ng prinsipe habang dahan-dahan nitong inililipat ang bigat sa kanyang mga binti. At isang tunay na himala ang naganap. Ang mga binti ng prinsipe ay lalong naging matatag sa pagsuporta sa kanyang katawan. Nakatayo. Nakatayo ba talaga ako? Nanginginig ang boses ng prinsipe. Isang boses na puno ng halo-halong emosyon ng galak at pagkamangha. Sinubukan ni Lara na dahan-dahang bitawan ng prinsipe. Kaya niyo po bang tumayo mag-isa kahit sandali lang? Mag-isa? Talaga? Natatakot ang prinsipe, ngunit puno rin ng pag-asa. Nang dahan-dahang binitawan ni Lara ang kanyang kamay, sa unang pagkakataon, nakatayo ang prinsipe gamit lamang ang kanyang dalawang paa. Kahit ilang segundo lang, iyon ay isang sandaling tila isang himala. Ah! Napasigaw ang prinsipe sa sobrang tuwa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nanghina ang kanyang mga binti at akma siyang babagsak. Mabilis siyang sinalo ni Lara. Ayos lang po yan. Natural lang po yan sa simula. Pinaupo muli ni Lara ang prinsipe sa kama. Hindi maitago ng prinsipe ang kanyang kagalakan. Talaga? Nakatayo talaga ako? Opo. Nakatayo po talaga kayo. Sa tiyak na sagot ni Lara, napaiyak ang prinsipe. Ang mga doktor ay hindi pa rin makapaniwala. Ano ba talagang nangyari? Imposible ito ayon sa teorya. Lumapit ang punong doktor kay Lara. Sino ka ba talaga? Nagsimulang magbago ang tingin ng mga doktor kay Lara. Hindi na siya isang taong maaari nilang basta-basta na lang baliwalain. Ako po ay. Akmang magsasalita na si Lara nang biglang pumasok ang isang opisyal ng palasyo. Paparating na po ang kamahalan. Dumating ang sultana para tingnan ang kalagayan ng prinsipe. Ilang sandali pa, pumasok ang sultana. Bakas sa kanyang mukha ang pag-asa at pag-aalala. Anong nangyari? Nang magtanong ang sultana, tuwang-tuwang sumagot ang prinsipe. Ina, nakatayo po ako. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Nanlaki ang mga mata ng sultana. Totoo ba iyan? Anak? Opo. Totoo po. Tumingin ang sultana kay Lara. Muli niyang naramdaman ang kakaibang aura mula sa dalaga. Paano mo nagawa ito? Ngunit mapagkumbabang sumagot si Lara. Simula pa lang po ito. Kailangan pa po ng mas maraming panahon para tuluyan siyang makalakad. Mabubunyag na nga ba ang tunay na pagkatao ni Lara? Hindi na napigilan ng punong doktor ang sarili. Kailangan mong sabihin kung sino ka. Sino ka ba talaga? Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang smartphone at nagsimulang mag-search. Lara De Leon, Pilipinas, physical therapy. Nang itype ng punong doktor ang mga keyword, bigla siyang namutla. Hindi maaari. Nagtaka ang ibang mga doktor sa kanyang reaksyon. Anong nakita mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ipinakita ng punong doktor ang screen ng kanyang smartphone sa ibang doktor habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang screen ay puno ng mga larawan ni Lara kasama ang mga nakakagulat na artikulo. Lara De Leon, ang himalang manggagamot na kinikilala ng pandaigdigang komunidad medikal, ang inobador sa physical therapy na ginawang posible ang imposible, ang henyong talento na kinilala maging ng mga professor ng Harvard Medical School. Binasa ng espesyalista sa gulugod mula Alemanya ang isang artikulo. Lara De Leon,
Sa edad na dasaluweme, nakuha ang pinakabatang doctorate degree mula sa Johns Hopkins University School of Medicine, honorary professor sa Department of Physical Therapy ng Harvard Medical School. Tumanggap ng special award mula sa European Spine Society. May nakita namang ibang artikulo ang eksperto sa rehabilitation therapy mula sa Hapon. Isang pasyente sa Switzerland, 15 taon nang comatose, ganap na gumaling sa tulong ng therapy ni Lara De Leon. Tinawag ng komunidad medikal sa Pransya si Lara De Leon na isang himala ng modernong medisina. Hindi makapagsalita ang mga doktor. Ang nasa harap nila ay hindi isang ordinaryong dalagitang Pilipina. Siya pala ang isa sa mga pinakamahusay na eksperto na kinikilala sa buong mundo. Kung gayon, ang ginawa natin. Nanginginig ang boses ng punong doktor. Napagtanto nilang minaliit at kinutya nila ang isa sa pinakamagagaling na medikal na awtoridad sa mundo. Noon, may isa pang artikulo na nakakuha ng kanilang pansin. Lara De Leon, ang nag-iisang eksperto na tumatanggap ng mga lihim na hiling para sa paggamot mula sa mga gobyerno at maharlikang pamilya sa buong mundo. Ang Royal Family ng Britanya, ang Imperial House ng Japan, at ang Hari ng Saudi Arabia, Pajen, ay lahat humiling ng kanyang serbisyo. Tiningnan ng neurosurgeon mula Amerika ang telepono at nagsalita. Teka, kilala ko siya. Nakadalo ako sa lecture niya sa Harvard noong nakaraang taon. Ano? Lecture ni Dr. De Leon yun? Tungkol sa mga makabagong pamamaraan na ginagawang posible ang mga imposibleng paggamot. Dumagsaraw ang mga doktor mula sa buong mundo sa lecture hall na iyon, hindi man lang makakuha ng reservation, nagkatinginan ng mga doktor. Nagsimula nilang mapagtanto kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Pati ang sultana ay gulat na tumingin kay Lara. Ikaw pala ang sikat na Dr. Lara De Leon? Mapagkumbabang yumuko si Lara. Opo, ako nga po. Nagulat ang prinsipe at napatingin kay Lara. Kung gayon, ikaw pala talaga ang pinakamahusay na physical therapy expert sa buong mundo? Napapahiyang nagsalita ang punong doktor. Ngayon lang nila naintindihan kung bakit ganoon na lang ang kumpiyansa ni Lara. Mahinang nagsalita si Lara. Mula pa po kahapon, masusi kong sinuri ang kondisyon ng mahal na prinsipe. Nakita ko po ang isang bagay na hindi napansin ng ibang mga doktor. Ano ang natuklasan mo? Maingat na tanong ng espesyalista sa gulugod mula Alemanya. Ang spinal cord injury po ng mahal na prinsipe ay hindi complete injury. Mayroon pa pong napakaliit na koneksyon ng nerbiyos na natitira. Ngunit sa mga karaniwang pagsusuri, hindi po ito matutuklasan. Pero kung gagamitan ng espesyal na stimulation technique, maaaring muling buhayin ang koneksyong iyon. Nagulat ang lahat ng doktor sa paliwanag ni Lara. May ganoong technique? Opo. Ito po ang pamamaraang binuo ko sa loob ng 10 taong pananaliksik. Ngumiti si Lara habang nakatingin sa prinsipe. Kaya po kayo nakatayo kanina ay dahil sa technique na iyon. Tumingin ang prinsipe kay Lara na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Kung gayon, posible ba talagang tuluyan na akong makalakad? Opo, mangangailangan po ng panahon, pero tiyak na posible. Sa tiyak na sagot ni Lara, sumilay ang pag-asa sa mga mata ng prinsipe. Malalim na yumuko ang punong doktor kay Lara. Dr. De Leon, paumanhin po talaga. Naging napakabastos po namin. Isa-isa ring humingi ng tawad ang ibang mga doktor. Hindi po namin kayo nakilala. Labis po kaming nahihiya, ngunit hindi nagalit si Lara. Ayos lang po. Inaasahan ko na pong mahirap paniwalaan sa simula. Lumapit si Lara sa prinsipe at nagsalita. Simulan na po natin ang tunay na paggamot. Hinawakan ng sultana ang kamay ni Lara na may puspos na pasasalamat. Maraming salamat. Ngayong nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Lara. Anong mga himala pa kaya ang kanyang ipapakita? Lumuhod si Lara sa harap ng prinsipe. Ngayon po, sisimulan na natin ang tunay na paggamot. Maaaring medyo masakit, pero tiisin niyo lang po. Ang mga kamay ni Lara
ay nagsimulang pindutin ang mga partikular na bahagi ng binti ng prinsipe ng may katumpakan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ito kumpara sa dati. Ito ay sistematiko at propesyonal na para bang nagsasagawa ng isang maselang operasyon dito at dito. Sinimulan ng mga daliri ni Lara na stimulate ang mga bahagi mula sa ibabang bahagi ng gulugod ng prinsipe hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Sa isang espesyal na pagkakasunod-sunod, biglang napasigaw ang prinsipe. Aray! Parang may kuryenteng dumadaloy. Tama po yan. Ang mga naputol na koneksyon ng nerbiyos ay muling nagkakabit-kabit. Patuloy na ginamot ni Lara ang mga binti ng prinsipe gamit ang kanyang espesyal na pamamaraan. Sa bawat sandali, isang kamangha-manghang pagbabago ang nagaganap. Ang mga kalamnan ay nagsimulang mag-react ng mas malinaw. Paano? Gulat na nanonood lamang ang mga doktor. Ang bagay na itinuring nilang imposible sa loob ng 30 taon ay nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Matapos ang 10 minuto ng paggamot, tumayo si Lara. Subukan po natin ulit. Tumango ang prinsipe na may halong pag-asa at takot. Dahan-dahang sinimulang itayo ni Lara ang prinsipe. Ngayon, iba na ito kumpara kanina. May tiyak na lakas na sa mga binti ng prinsipe. Oh! Gulat na napatingin ang prinsipe sa kanyang mga binti. Tiyak na ginagamit niya ang sarili niyang kalooban para bigyan ng lakas ang mga ito. Ngayon po, subukan niyong humakbang ng isa. Isang hakbang? Opo, kaya niyo po yan. Sa pag-engganyo ni Lara, naglakas loob ang prinsipe. Maingat niyang inihakbang ang kanyang kanang paa. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang buong silid. Nang tumama ang paa ng prinsipe sa sahig, inilipat niya ang kanyang bigat doon at pagkatapos, humakbang siya sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Napahagulgol ang prinsipe sa sobrang tuwa. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang talon. Ako! Naglalakad ako! Tinatakpan ng sultana ang kanyang bibig habang umiiyak. Hindi na rin makapagsalita ang mga doktor. Ito ay isang sandali na sapat na para baguhin ang mga aklat sa medisina. Sa tulong ni Lara, maingat na humakbang ang prinsipe ng pangalawa at pangatlong beses. Gusto ko pang maglakad! Dahan-dahan lang po. Huwag magmadali, ngunit hindi mapigilan ang prinsipe. Ang sandaling pinangarap niya sa loob ng 30 taon ay nagkakatotoo na. Isang hakbang, 2, 3. Ang kanyang mga hakbang ay lalong nagiging tiyak at isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Maingat na binitawan ni Lara ang kamay ng prinsipe. Ngayon, subukan niyong maglakad mag-isa. Mag-isa? Opo, kaya niyo yan. Sa unang pagkakataon, ganap na mag-isang humakbang ang prinsipe. 1, 2, 3 hakbang. Naglalakad siya ng mag-isa. Ako. Naglalakad akong mag-isa. Sa sigaw ng prinsipe, nagsimulang magpalakpakan ang lahat sa silid. Umiiyak na sinabi ng punong doktor. 30 taon. Isang himala ito pagkatapos ng 30 taon. Pati ang espesyalista sa gulugod mula Alemanya ay hindi mapigilan ng emosyon. Posible pala talaga ang ganitong bagay. Tiningnan ng eksperto sa rehabilitation therapy mula sa Hapon si Lara na may paghanga. Dr. De Leon, napakagaling niyo po talaga. Nagpatuloy sa paglalakad ang prinsipe. Sa una ay pasuray-suray, ngunit unti-unting naging matatag. Ina! Naglalakad po talaga ako. Akmang tatakbo ang prinsipe papalapit sa sultana na nakabukas na rin ang mga braso para salubungin ang anak. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nanghina ang mga binti ng prinsipe at muntik na siyang bumagsak. Mabilis na tumakbo si Lara para saluhin siya. Ayos lang po. Pagod lang po ang mga kalamnan niyo dahil unang beses. Pero, nakalakad talaga ako. 'Di ba? Opo, nakalakad po talaga kayo. At sa mga susunod na araw, mas magiging madali na po yan.
Pinaupo ni Lara ang prinsipe sa isang upuan. Hindi pa rin makapaniwala ang prinsipe. Talaga, hindi ito panaginip? Hinawakan ng sultana ang kamay ng kanyang anak. Noon, nagsalita si Lara sa lahat. Simula pa lang po ito. Kung magpapatuloy tayo sa rehabilitation therapy sa mga susunod na linggo, makakalakad na po siya ng normal. Malalim na yumuko ang punong doktor kay Lara. Doktor De Leon, ang nasaksihan po namin ay isang tunay na himala sa medisina, mapagkumbabang ngumiti si Lara. Hindi po ito himala. Hindi lang po tayo sumuko. Ano pa kayang mas malalim na lihim ang nakatago sa likod ng kamangha-manghang kuwentong ito? Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ni Lara, araw-araw na sumasailalim sa rehabilitation therapy ang prinsipe at napakabilis ng kanyang paggaling. Ngayon, kaya na niyang maglakad mag-isa kahit walang tungkod. Isang hapon, namamasyal ang prinsipe at si Lara sa hardin ng palasyo. Nakakamangha. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ko man lang ito maisip, sabi ng prinsipe habang tinitingnan ang kanyang mga paa. Lalo pa po kayong gagaling. Ngunit may isang bagay na gustong malaman ng prinsipe. Lara, pwede ba akong magtanong? Opo, kahit ano po. Bakit ka pumunta rito para tulungan ako? Bilang pinakamahusay na eksperto sa mundo, tiyak na marami kang mas mahalagang pasyente. Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Lara. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, dahan-dahan siyang nagsalita. Mayroon po kasing personal na dahilan. Personal na dahilan? Umupo si Lara sa isang bench at tumingala sa langit. Mayroon din po akong isang taong katulad ninyo. Mahal na prinsipe. Umupo rin ang prinsipe sa tabi niya. Nararamdamang isang mahalagang kuwento ang magsisimula. Ang nakababata ko pong kapatid. Naparalisa po ang ibabang bahagi ng kanyang katawan dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Nagsimulang manginig ang boses ni Lara. Noon po, 16 na taong gulang pa lang ako. Wala akong alam sa medisina, kaya ka nagsimulang mag-aral ng medisina. Opo, gusto kong pagalingin ang kapatid ko. Gusto kong maging pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Tahimik na nakinig ang prinsipe sa kuwento ni Lara. Araw at gabi po akong nag-aral. Ang pagkuha ko ng doctorate sa edad na 19, ang pagiging propesor sa Harvard, lahat po iyon ay para sa kapatid ko. Kung gayon, ang kapatid mo, nasaan na siya ngayon? Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Lara. Huli na po ako. Nang makumpleto ko ang paraan ng paggamot, huli na po ang lahat. Hindi na natapos ni Lara ang kanyang sasabihin. Naintindihan na ng prinsipe ang lahat. Paumanhin. Hindi ko dapat tinanong. Hindi po. Ayos lang. Masaya po akong nasabi ko ito. Pinunasan ni Lara ang kanyang mga luha at tumingin sa prinsipe. Nang una ko po kayong makita, mahal na prinsipe, naaalala ko po ang aking kapatid. Kaya pala, ganito mo ako tinulungan. Opo. Ang mga bagay na hindi ko nagawa para sa kapatid ko, gusto kong gawin para sa inyo. Naantig ang puso ng prinsipe. Nalaman niyang hindi lang dahil sa tungkulin kung bakit siya tinulungan ni Lara. Lara, salamat. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyo, mahal na prinsipe. Medyo gumaan ang pasan ko sa dibdib. Biglang tumayo ang prinsipe at lumuhod sa harap ni Lara. Mahal na prinsipe, anong ginagawa ninyo? Ang ginawa mo para sa akin ay hindi lang pagpapagaling sa aking mga binti. Puno ng sinseridad ang boses ng prinsipe. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Ibinalik mo ang aking mga pangarap at pag-asa. Tumayo po kayo. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, hindi para sa iyong kapatid. Dapat akong mamuhay ng mabuti. Muling bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Lara. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kagalakan. Sigurado pong masaya rin ang kapatid ko kung malalaman niyang ganito kadakila ang ginawa ng kanyang ate. Sa sinabi ng prinsipe, sa unang pagkakataon ay ngumiti ng malawak si Lara. Lumabas ang sultana sa hardin. Narinig niya ang usapan ng dalawa
at bakas din sa kanyang mukha ang pagkaantig. Lara, isa ka ngang espesyal na tao. Lumapit ang sultana kay Lara at hinawakan ang kanyang kamay. Ang iyong kapatid ay tiyak na ipinagmamalaki ka mula sa langit. Salamat po, kamahalan. Tumingin ang sultana kay Lara at sinabi, maging walang hanggang biyaya ka sana ng aming kaharian. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, ginawa ko lang po ang aking makakaya. Hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Lara. Lara, dahil sa iyo, nagkaroon ako ng bagong pangarap. Ano pong pangarap iyon? Gusto kong tumulong sa ibang tao, tulad mo. Gusto kong ibahagi sa iba ang himalang natanggap ko. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa mukha ni Lara. Napakagandang pangarap po niyan. Tumayo ang prinsipe at naglakad sa hardin. Ngayon, ganap ng natural ang kanyang paglalakad. Parang panaginip ang lahat. Mga bagay na inakala kong imposible ilang araw lang ang nakalipas. Tumingala si Lara sa langit at mahinang nagsalita. Bunso! Nagawa na ni ate. Sa sandaling iyon, isang mainit na hangin ang umihip. Tila sagot mula sa kapatid ni Lara. Paano kaya magtatapos ang nakaaantig na kwentong ito? Isang buwan ang lumipas. Ang paggaling ng prinsipe ay higit pa sa inaasahan ng mga doktor. Ngayon, nakakalakad na siya ng normal na parang walang nangyari. Iyon ang araw ng pag-uwi ni Lara sa Pilipinas. Naghanda ang kaharian ng isang espesyal na seremonya ng pamamaalam para sa kanya. Sa malaking hardin ng palasyo, nagtipon ang lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya, mga doktor, at mga opisyal. Umakyat ang prinsipe sa entablado. Ngayon, naglalakad na siya ng mag-isa. Mga kaibigan, ngayon ay magpapaalam tayo sa isang napaka-espesyal na tao. Umalingaw-ngaw ang boses ng prinsipe sa buong hardin. Si Dr. Lara de Leon ay hindi lang simpleng nagpagaling sa aking mga binti. Tumingin ang prinsipe kay Lara at nagpatuloy. Siya ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Nagpalakpakan ng lahat. Mapagkumbabang yumuko si Lara. Nang una kong makilala si Dr. De Leon, nabubuhay ako sa kawalan ng pag-asa. 35 taon akong umaasa sa wheelchair. Naglakad-lakad ang prinsipe sa entablado. Ngunit binigyan ako ni Dr. De Leon ng regalo ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ay naging isang himala. Napaiyak ang mga manonood sa sobrang tuwa. Kinuha ng punong doktor ang mikropono. Kaming mga doktor ay humihingi ng malalim na paumanhin kay Dr. Lara de Leon. Nanginginig ang kanyang boses. Taos-puso naming pinagsisisihan ang aming pagmamaliit at pangungutya sa kanya noong una. Isa-isang yumuko ang ibang mga doktor. Tinuruan kami ni Dr. De Leon kung ano ang tunay na kahulugan ng medisina at kung ano ang tunay na paggamot. Tumayo ang espesyalista sa gulugod mula Alemanya. Pagbalik ko sa Alemanya, ipapalaganap ko ang pamamaraan ng paggamot ni Dr. De Leon sa mas maraming tao. Nagsalita rin ng eksperto sa rehabilitation therapy mula sa Hapon. Sa Japan, pag-aaralan at pauunlarin din namin ang kanyang mga pamamaraan. Lahat ng doktor ay nagbigay pugay kay Lara. Noon, tumayo ang sultana. Dr. Lara de Leon, ipinakita mo ang isang bagong pag-asa hindi lamang sa aming kaharian, kundi sa buong komunidad medikal sa mundo. Iginawad ng sultana ang isang magandang gintong medalya kay Lara. Ito ang pinakamataas na karangalan ng aming kaharian. Lagi ka naming aalalahanin, malalim na yumuko si Lara. Isang malaking karangalan po ito. Ginawa ko lang po ang aking makakaya. Lumapit ang prinsipe kay Lara. Lara, kailangan mo na ba talagang umalis? Opo. May mga pasyente pong naghihintay sa akin sa Pilipinas. Nalungkot ang prinsipe ngunit naintindihan niya. Kung gayon, may isa akong hiling. Tawagan mo ako paminsan-minsan. Siyempre po. Biglang naglakad ang prinsipe sa gitna ng entablado. At sa harap ng lahat, malakas siyang sumigaw. Tingnan ninyo! Nakatayo ako ngayon sa sarili kong mga paa. Nagsimulang tumakbo-takbo ang prinsipe sa entablado.
Pagkatapos ng 35 taon, tumatakbo ako. Naghiyawan ang mga manonood. Lahat ay umiiyak habang nagpapalakpakan. Pati si Lara ay napaiyak sa tuwa. Nakaramdam siya ng kasiyahan habang pinagmamasdan ang himalang kanyang nilikha. Tumakbo ang prinsipe kay Lara at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Lara. Hinding-hindi kita makakalimutan. Habang buhay, hindi ko rin po kayo makakalimutan. Mahal na prinsipe. Pumunta si Lara sa harap ng mikropono para sa kanyang huling pamamaalam. Mga kaibigan, may isang bagay po akong gustong sabihin sa inyo ngayon. Tumahimik ang hardin. Ang himala ay hindi biglang nahuhulog mula sa langit. Nagsisimula po ito sa pusong hindi sumusuko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lara, ang mahal na prinsipe. Ako at kayong lahat. Dahil hindi tayo sumuko, naging posible ang himala ngayon. Dumagundong ang palakpakan. Sa hinaharap, huwag na huwag po kayong susuko. Tiyak na darating din ang himala sa inyong lahat. Huling tiningnan ni Lara ang prinsipe. Mahal na prinsipe, sa hinaharap, tulungan niyo po ang mas maraming tao. Iyon po ang huling hiling ko sa inyo. Pangako. Tulad ng ginawa mo para sa akin, Lara, ibabahagi ko rin ang pag-asa sa iba. Hanggang sa pag-alis ni Lara sa palasyo, lahat ng tao ay naghatid sa kanya. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang prinsipe na tumatakbo ng buong lakas gamit ang kanyang 2 paa. Mahinang bumulong si Lara. Bunso, gumaan na ang loob ni ate. Ang pinangarap natin. Sa wakas, nagawa na natin. Habang papalayo ang sasakyan, tumingala si Lara sa langit. At saan man, tiyak na nakangiti rin ang kapatid ni Lara, ipinagmamalaki ang kanyang ate. Ang himala ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko. At ang himalang iyon ay lumilikha ng panibagong himala. Huwag kang susuko. Tiyak na may himalang naghihintay sa iyong buhay. 3 taon. Makalipas. Isang kamangha-manghang pagbabago ang naganap sa kahariang Arabo sa gitnang silangan. Ito ay dahil sa Pag-asa Medical Center na itinatag ng prinsipe. Tinupad ng prinsipe ang kanyang pangako kay Lara. Ang pangako na ibahagi sa mas maraming tao ang himalang kanyang natanggap. Ang medical center ay itinayo sa isang malawak na lupain sa tabi ng kaharian. Nilagyan ito ng mga pinakabagong kagamitang medikal at pinamamahalaan ng pinakamahuhusay na doktor mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang pinaka-espesyal na bagay tungkol sa center na ito ay iba. Lahat ng paggamot ay libre. Inilaan ng prinsipe ang halos lahat ng kanyang personal na yaman sa medical center. Para ito sa mga taong hindi makapagpagamot dahil sa kahirapan. Walang sinumang pasyente ang dapat sumuko dahil lang sa walang pera. Ito ang pilosopiya ng prinsipe. Sa loob ng 3 taon mula nang buksan ang center, libu-libong pasyente na ang nagamot dito. Marami sa kanila ang milagrosong gumaling. Isa na rito, ang isang batang babae mula sa Afghanistan. Nawalan siya ng mga binti dahil sa isang pambobomba, ngunit dito ay nakatanggap siya ng pinakabagong prosthetic legs. At ngayon, nakikipaglaro na siya tulad ng ibang mga bata. Mayroon ding isang matandang lalaki mula sa Syria. Matagal siyang nakahiga lamang dahil sa pinsala sa gulugod na natamo sa digmaan. Ngunit pagkatapos ng rehabilitation therapy dito, muli siyang nakalakad. Mayroon ding isang batang ina mula sa Ehipto. Naparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan dahil sa isang aksidente sa sasakyan, ngunit sumailalim siya sa parehong paggamot tulad ng prinsipe at ganap na gumaling. Araw-araw, binibisita ng prinsipe ang medical center. Personal niyang kinakausap ang mga pasyente para bigyan sila ng lakas ng loob. Ako rin, 35 taon akong nakaupo sa wheelchair. Ngunit dahil hindi ako sumuko, narito ako ngayon kasama ninyo. Malaking tulong ang mga salita ng prinsipe sa mga pasyente. Maging ang mga nawalan na ng pag-asa ay muling nakahanap nito. Mayroon ding isang espesyal na lugar sa medical center. Ito ang Lara de Leon Hall.
Dito nakadisplay ang mga larawan ni Lara at ang mga pamamaraan ng paggamot na kanyang binuo. At patuloy na ipinapalabas ang video ng sandaling unang nakalakad ang prinsipe. Sa panunood nito, naniniwala ang mga pasyente na posible talaga ang himala. Regular na nakikipag-ugnayan ang prinsipe kay Lara. Nagkokonsulta siya sa pamamagitan ng video call tungkol sa mga mahihirap na kaso ng pasyente. Lara, may dumating na napakahirap na kaso ngayon. Gusto nang sumuko ng mga doktor. Huwag po kayong susuko, mahal na prinsipe. May bago po akong teknik na binuo. Subukan po natin. Palaging nagbibigay ng lakas ng loob si Lara na huwag sumuko. At sa katunayan, maraming pasyente ang gumaling dahil sa kanyang payo. Isang araw, may bagong pasyenteng dumating. Isang 12 taong gulang na batang lalaki mula sa India. Mayroon siyang cerebral palsy mula pa ng isilang, puno ng kawalan ng pag-asa na sinabi ng mga magulang sa prinsipe. Mahal na prinsipe, matutulungan niyo po ba talaga ang aming anak? Sinabi na po sa amin ng maraming ospital na imposible na. Hinawakan ng prinsipe ang kamay ng mga magulang. Magtiwala po kayo sa akin. 3 taon na ang nakalipas, sinabi rin po ng lahat ng doktor na imposible. Ngunit nangyari ang himala. Ipinakita ng prinsipe ang kanyang mga binti. Ang mga binti kong ito ang patunay. Huwag po kayong susuko. Nang gabing iyon, tumawag ang prinsipe kay Lara. Lara, may dumating na pasyenteng may cerebral palsy. Ano ang dapat kong gawin? Isang ekspresyon ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Lara. Mahal na prinsipe, may bagong resulta ng pananaliksik kamakailan tungkol sa paggamot sa cerebral palsy. Malaki po ang posibilidad. Talaga? Opo. Huwag po kayong sumuko. Mangyayari rin ang himala para sa batang iyon. Habang pinakikinggan ang tiyak na boses ni Lara, muling nangako sa sarili ang prinsipe. Hinding-hindi siya susuko, tulad ng ginawa ni Lara para sa kanya. Magbibigay din siya ng pag-asa sa mas maraming tao. Ang gabi sa medical center ay abala pa rin. Ang mga doktor ay nag-aalaga sa mga pasyente, 24,000 pito-sito, at sa simula ng lahat ng ito, may isang espesyal na babae na nagngangalang Lara De Leon. Siya na lumikha ng himala sa pamamagitan ng pusong hindi sumusuko. Tumingin ang prinsipe sa labas ng bintana at mahinang bumulong. Lara, salamat! Dahil sa iyo, mas marami pang himala ang patuloy na nangyayari. Ang mga ilaw ng Pag-asa Medical Center ay nagbibigay liwanag sa kalangitan ng gabi, naghihintay ng panibagong himala kinabukas. 10 taon? Makalipas, isang rehabilitation medicine conference sa Maynila. Nagtipon ang mga medikal na profesional mula sa iba't ibang bansa para talakayin ang mga pinakabagong pamamaraan ng paggamot. Ang pangunahing tagapagsalita sa araw na iyon ay si Lara De Leon. Makabagong rehabilitation therapy. Ginagawang posible ang imposible. Ito ang pamagat ng presentasyon ni Lara. Daan-daang doktor ang dumalo. Lahat ay lumipad mula sa iba't ibang panig ng mundo para lamang mapakinggan si Lara. Nang umakyat si Lara sa entablado, dumagundong ang palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang boses ni Lara ay kasing init pa rin ng dati. Ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang napaka-espesyal na kwento. Itinuro ni Lara ang screen. Lumitaw doon ang larawan ng prinsipeng Arabo mula 10 taon na ang nakalipas. Ito po ang pasyente ko, 10 taon na ang nakakaraan. 35 taon po siyang nagdusa dahil sa pagiging paralisado, nakikinig ng mabuti ang mga manonood. Noon, sinabi ng lahat ng doktor na imposible na. Ngunit, hindi kami sumuko. Ipinakita ni Lara ang susunod na larawan. Ang larawan ng prinsipe sa sandaling una siyang nakatayo. Napahanga ang buong bulwagan. At ngayon, siya po ay biglang bumukas ang pinto sa likuran ng bulwagan. At isang lalaki ang pumasok. Siya ang prinsipeng Arabo.
Narito po siya ngayon para personal na bumati sa inyo. Nakangiting sabi ni Lara. Naglakad ng may kumpiyansa ang prinsipe, papunta sa entablado, at niyakap si Lara. Lara, ang tagal na nating hindi nagkita, mahal na prinsipe. Hindi ko po inaasahang darating talaga kayo. Lubos na naantig ang mga manonood. Nakita nila ng personal ang isang pasyenteng milagrosong gumaling. Kinuha ng prinsipe ang mikropono. Magandang araw sa inyong lahat. 10 taon na ang nakalipas, binigyan ako ng bagong buhay ni Dr. Lara De Leon. Umalingaw-ngaw ang boses ng prinsipe sa buong bulwagan. Sa nakalipas na 10 taon, ibinahagi ko sa iba ang himalang natanggap ko. Itinuro ng prinsipe ang screen. Lumitaw ang mga larawan ng Pag-asa Medical Center. Ito po ang medical center na aking itinatag. Mahigit 10,000 pasyente na po ang nagamot dito. Namangha ang mga manonood. At 80% po sa kanila ay ganap na gumaling. Lahat po iyon ay dahil sa pamamaraan ng paggamot ni Dr. De Leon. Tumingin ang prinsipe kay Lara. Hindi lang po ang aking katawan ang ginamot ni Dr. De Leon. Pinagaling niya rin po ang aking kaluluwa, naluha si Lara. At hindi lang po ako, kundi libu-libong tao ang binigyan niya ng pag-asa. Tumingin ang prinsipe sa mga manonood. Mga kaibigan, ang pinakamahalagang itinuro sa amin ni Dr. De Leon ay hindi ang medikal na teknolohiya. Alam niyo po ba kung ano iyon? Ito po ay ang pusong hindi sumusuko. Malalim na tumango ang mga manonood. Muling kinuha ni Lara ang mikropono. Mga kaibigan, may natutunan po ako habang ginagamot ko ang mahal na prinsipe, nanginginig ang kanyang boses. Ang medisina ay hindi lang isang teknik para gamutin ang sakit. Ito po ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa. Sa akin, na hindi na iligtas ang aking kapatid, binigyan ako ng mahal na prinsipe ng pangalawang pagkakataon. At sa pamamagitan ng pagkakataong iyon, mas marami pa akong natulungan. Pinalitan ni Lara ang screen. Lumitaw ang mga larawan ng mga pasyenteng ginamot niya sa nakalipas na 10 taon. Lahat po sila. Tinuruan ako na ang himala ay hindi nililikha ng doktor, kundi ng pusong hindi sumusuko. Tumayo ang mga manonood at nagpalakpakan. Pagkatapos ng presentasyon, nag-usap sina Lara at ang prinsipe sa isang tahimik na kapihan. Lara, maraming salamat. Dahil sa iyo, ganap na nagbago ang buhay ko. Ako rin po. Salamat, mahal na prinsipe. Dahil sa inyo, mas marami pa po akong nagawa. Hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Lara. Gawa tayo ng isang pangako. Anong pangako po? Sa susunod na 20, 30 taon, habang nabubuhay tayo, patuloy tayong tutulong sa mas maraming tao. Malawak na ngumiti si Lara. Siyempre po, iyon po ang pinakagusto kong gawin. Tumingin sila sa labas ng bintana. Ang ganda ng tanawin ng Maynila sa gabi. Lara, sa tingin mo, nakikita kaya tayo ngayon ng kapatid mo? Tumingala si Lara sa langit at nagsalita. Sigurado po, nakikita niya tayo. At ipinagmamalaki niya tayo. Dahil napakarami na nating natulungan. Tumango ang prinsipe. Kung gayon, mangako rin tayo sa kapatid mo. Hinding-hindi na tayo susuko. Bumuhos ang luha ng kagalakan mula sa mga mata ni Lara. Opo, pangako. Nang gabing iyon, bumalik sila sa kani-kanilang bansa. Ngunit ang kanilang mga puso ay iisa sa pangakong lumikha ng mas marami pang himala sa pamamagitan ng pusong hindi sumusuko. Ang himalang nagsimula 10 taon na ang nakalipas ay kumakalat na ngayon sa buong mundo at magpapatuloy ito magpakailanman sa pamamagitan ni Lara, ng prinsipe at ng lahat ng taong kanilang natulungan. Ang himala ay hindi natatapos. Hanggat may mga taong hindi sumusuko at ikaw, maaari kang maging bahagi ng himalang iyon.